Okay, sige. So, let's proceed po with our program. So, ngayon po tatawagan naman natin yung mga magka-testimony and magsa-special number. So, let's start po with EM. Ayan, Educational Management. Sino po meron po ba kayong representative to deliver their testimony? Sige po, pakisigaw ang pangalan. Cheer natin si Sir. Amen. 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 Ano po? Magandang lalaki po ako sa inyong lahat. Ay, magandang tanghali po. I'm Pastor Evangel Palmes, one of the students po ng EM. So I present thank the Lord for how the Lord has been good po sa aking pong buhay. Nag-be apart po dito po sa PACE. So it's my second semester pa lamang po, the first year ng aking pong pag-enroll dito. Noong una po ay sa totoo lang, wala naman akong kaplano-plano na mag-enroll. Nakisama lang po kami dito, yung aming pong number cuts from BBSI, by the way, from BBSI, that is Bible Seminary and Institute. And of course, nakita namin how the Lord works. And just recently po, yan, salamat sa Panginoon kasi sa result po ng LET, 100% pass. Again, nag-take po ng board exam sa LET. So salamat sa Panginoon. And yun nga po, sabi ko nga, wala naman akong kaplano-plano noong una. Kasi akala lang namin, mahilig po kasi kami na kung saan nandun yung isa ay sasama lang ng mga pasyan, pag may mag-enroll na isa, ay susunod din yung isa at kung saan na kami mamatpad. Pero salamat sa Panginoon, I know that is not an accident because the Lord had planned for that thing. And of course, yung mga learnings na meron ko ay nagagamit din po. And yung mga, sabi ko nga, nung habang kami nagkaklase ay may mga ganun pala. So akala ko, yung typical lang na papasok ka sa school, you would make your lesson and then kung pwedeng patuhin mo yung estudyante, siyempre hindi mo gagawin. So yun, ipa-praise the wall na, hindi na uso yung praise the wall eh. So, ewan ko kung pinapatiktok po ng teacher. Then, so yun po. And salamat sa Panginoon because yung mga learnings na yun ay pwedeng magamit po sa development ng of course how the Lord will continue to live and continue to use effectively sa ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon. Kasi sa atin po is a privilege na makapag-handle din ng mga students. So on my part, college student din, yung aking pong hinahandle also in high school students, talagang nandun po yung challenge sa kanila that you have to think of different things paano mas magiging effective yung teaching style natin sa kanila. And of course, yung iba't ibang mga bagay pa na ginagamit ng Panginoon. With regards to the ministry, salamat sa Panginoon dahil lang mabuti ang Panginoon, how He provided. Sabi nga nila, ang teaching daw ay napakahirap talaga. And that's the truth. Tapos when it comes to the benefits and everything, ay parang hindi ganun well compensated. Pero sabi ko nga, it's the Lord ministry na ipinagkatiwala and how the Lord gives yung kanyang act na madalas hindi natin mauunawaan paano nangyari yung mga bagay na yun. At talagang doon pa lang sa effect ng mga students, yung output ng mga students and everything, ay doon mo makikita at doon masasatisfy yung career na ipinagkaloob ng Panginoon. So yun, bagamat may mga challenges, of course, the Lord is good. At sabi nga natin, hindi naman kailan pinagkulang ng Panginoon. So yung mga simpleng mga bagay sa ibang mga tao, pero sa atin, ito ay biyaya ng Panginoon. And there are a lot of times na hindi natin kayang i-explain talaga saan ang gagaling yung pagkilos
di ba, yung mga blessings na na-acquire natin as we continue to do the task. Kaya sabi doon sa isang idea na palaging pwede natin maging kalakasan is the Lord will continue to prove His word sa buhay ng bawat isa sa atin. Where He leads, He gives. Where He guides, He provides. So, yun po ang isang palagi nating tandaan. And on my part, again, salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya at patuloy na itinagkakalob niya yung kanyang guidance and even sa opportunity na maging kabahagi po dito sa institution na ito, sa mga learnings na ipinagkakaloob ng Panginoon. So I bring back all the praises and glory sa ating po Panginoon. Amen. Ayan, thank you po. So, yun po ang from EM. Meron pa po ba mahabol na representative from EM? Wala na po. Sige. So, let's move on po to the CI. Sino naman po ang representative for the testimony or special number from CI? Meron po ba? Nagtutura na. Okay, the floor is open po. Ilabas nyo na yan. The floor Ang is talento pala. open. Ilabas mo kasi testing mo. Oo. Pwede pa lang. Pwede din po special number. Ilagay nga doon. Sinabi. Ayan, going once, going twice. CI daw po, representative from CI, going twice. Sir Ariel na ako makarinig ko Oh yeah. Ayan na pala yun, nasa harapan na pala. Sige, ako ko lang po yung mic sa kanya. Ang galing. Naka-playlist na si Sir eh. Okay na. Yun lang po ah. Wala po akong Christmas song na kanta eh. Though I have some. My God is so big. Pwede. Ano po to? This is a very old song. Na lang. An old song that would remind us that we should not offer anything unto the Lord that cost us nothing. The title itself is Anything That Cost Me Nothing. Kinabahan tuloy ako. Anong preparation? I cannot come before the righteous Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is pleased. For He wants me to give a heart that's truly His. Huwag ka mag-chat. An offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before you nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my life.
is my home. How can I withhold whatever's mine is given me? It's not my own, it's His alone. Whatever He requires, that is my desire. Whatever He may need from me, I'll pay the cost, pay no loss. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. More. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po. Ayan, so that is from, nasaan mo kaya yung CR. Okay, okay. ECE naman po, next up on the table. Okay? Representative to testify or to sing a song. ECE? ECE? Mamaya kami sa GC. Okay, meron po po ba sa ECE? Testimony po, mga gusto. Ayan! Pwede ka si Ma'am G. Siya ang rapol manager natin. Ayan, good afternoon po. Actually, dalawa lang po kami ngayon sisigilan dito. So, I praise the Lord po for giving me the opportunity na makapag-enroll po dito sa PACE and makapag-pursue po ng graduate studies. So, the Lord blessed me yan, sa learnings, full of learnings na hindi ko lang po sa school nagagamit po. But also in the Sunday school, as Sunday school teacher, as leader din po ng mga small groups or small group, and also isang opportunity din yung nakapag-share tayo ng learnings natin sa mga fellow Sunday school teachers as through docu. So, when she invited me as well as the resource speaker sa training ng Sunday school teachers. So, thank you, ma'am. And I thank God kasi simple things na gagamit ng Lord, yung skills and talents na ibigay niyo sa akin. Which I believe that yun yung dapat na ginagawa natin as believers, as Christians, and anak ng Panginoon. So, yun po, I praise the Lord, and alam ko po na mas magagamit pa tayo bilang kanyang lingkod at bilang professional and lingkod din sa church at sa community. So, just po, mataas na papulong sa amin. Ayan, thank you po, ma'am. Okay, so, punta na po tayo sa next part, sa round. Sir, nasa Ginagawa iba ng nasa ate, GC no? sir. Okay, sige, let's go po sa GC. Okay, Yay! sige mga GC dyan. Yay! Yay! Ma'am, take it away. Sige
Sige, dahil ako rin po ang representative namin, isahan na po natin na mag-raffle. Sige po, ayan. I will be singing a couple of songs. Ayan, to, ayan, para ma-enlighten naman tayo. Ma-enlighten tayo today. Sige, so habang piniprepare ko yung music, just a quick testimony lang din. I will never get tired of saying na ako po ay apo na ng face. My mother graduated, I think, 2010, around that time. Tama po ba? Sir Rich? Hindi ko na ba alam. 12. So, growing up po, may sandbox pa dun sa isang room dun before. Lagi po ako naglalaro dun sa class ni Lola Tess Dalamisan. Kaya lang ako sumasama sa nanay ko nun sa face para maglaro ng slide and sandbox dun sa classroom na yun. And I'm so glad na I'm the one who's experiencing ngayon yung mentorship and yung guidance ng mga professors. The same people who shaped my mom, no, kung ano siya ngayon. And sobrang blessed lang po talaga ako every time na I go to class. And these are the same people na I used to look up to na parang sabi ko, paglaki ko ganyan din ako dapat. And now I am being taught by them. And yun po, sobrang nakaka-enlighten kasi maraming bagay na I can only learn so much from the internet, from my own research. Pero yung wisdom na meron yung professors natin, sa kung paano sila nagtuturo, yung advice na binibigay nila na minsan hindi nga related sa topic, pero meron silang mga advice na ino-offer sa atin na parang, wow, pwede ko din yung apply sa life aside from my work. And those are the things that I really treasure. So maraming salamat po sa PACE for being a part of practically my whole life. And for giving me this opportunity din po to explore this calling na I have in the guidance and counsels. So yun po. Everywhere you go,
Okay, so ito na po, tapos na po aking pagpo-proxy. Tawagan ko na po ang Merry Christmas! Tawagan ko na po ang aming host. Ayan. Si Miss Denzel and si Miss Hannah. Nahanap na si Hana. At sila ay magdende. Ayan. Kamusta naman, Ma'am Denzel? Habang play tayo pa rin. Merry Christmas po sa bawat isa sa atin. It's nice to be back po. We were very sorry kasi pareho po kami ni Ma'am na na-late. Due to the holiday rush and season, ayan, di po natin Maulan. na-expect ang heavy traffic. Almost 5 to 6 hours po ako nag-travel. Maulan pa ba? Province po ako, but praise God. Ma'am Jens, Muli po maulan. ay- Maulan pa sa Lucena. Maulan po sa Lucena. Galing kami sa Lopez na nakaraan. But praise God po at nakasama ko po ulit kayo ngayon. So it's really joyful to be here. Right, Miss Hannah, how will you first, Miss Hannah, what's your experience from the traffic? Kaya po tinatanggap ko na ang aking pangyayari sa atin. Sabi ko po kay Miss Emily, sabi ko, palala po ng palala, iparay ko sa grab. Ngayon ko na nabasa mo. Sorry. Abala ako, sorry. Abala ako So kanina. ayan, thank you po kay Ma'am na nag-take over po. Yes. Kay Butya. Ma'am. Butya ng Pasig. Butya ng Take over po Base. muna. So now, we will go to the raffle and games na nga po ba? Yes. Yes. So, ang may hawak po nito ay ang Ayan. So, Pwede na po, CCE po. Ayan, for our raffle. Nakapag-sign up na po ba kayo ng names ninyo? yes, need po mag-register para lahat po tayo ay may chance na mabunod doon sa ating pumataginting na raffle. Sige, let's start na po. Sige po. Yes po, yes po. Ayan. So, babasahin ko lang po yung mga names. Baka kasi hindi pa tayo nakapag-register, no? Si Miss Gina, Brother Dexter, Alexander, John Oriel, Pastor Roman, Kuya John, Sir John, Sis Mia, Lydia, Cheryl, Janine Castillo, Jason, Arnold Aliosa, Shirley Aliosa, Pastor Evangel Barnes, si Prof. Delna, si Prof. Lucena, Prof. Maki, Doc Saliba, Doc Mora, Sir Noel, si Doc Rosé, si Nicole, si Miss Denzel, Hannah, and Emily. Meron po bang hindi nakapag-register? Ako din. Hindi. Si Engineer pa po isa. Hindi, okay na. God! 27. Sige po. Gagamit po tayo ng electronic ruleta or picker wheel. Wow. Roleta na. Para sa ating ruleta. Ano po kaya ang ano natin? Roleta. Oh, yan. Random yan. I-random order. Random. Ako mamimili. Ay, pag namili, gusto. Ma'am, you ask them. Sige po. Ay, sige, para walang ano. Tama. Random. Random. Nandito po yung mga numbers ninyo. Roleta ng kapalaran. Ruleta. Anong number ko pala, ma'am? Sorry. Abi number dyan. Game na po. Ayun na. Speak. Kanina pa. Contest 5. Pastor Roman. Next. Five muna tayo. Time muna. Okay. Ay, mas maganda yata ano, isa naman. Pero may bank, may ano. 12.
Wala bang tugtog dyan? Tan 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 Sir Dexter. Congratulations. Next. Roberta ng Kapalaran. Nakabawas ako tayo ng... Pwede na lang po natin na. Yan po. Spinawin. Ayan, katitin. Yay! One! Sir Alexander. Next, para naman. Mabawa ulit. Oh! Oy, oy, may naman. Sir Zara. Eh, baka naman, beke na yan. Dalawa magpatapos na. Tugtog na lang ako. 7. Si Mama Tia. Last. Last po muna for this round. Mamaya ulit. Pause mo na. Alam mo na. Oy. Ang Cheryl. Ayan. So, meron pa po tayong mga natitirang raffle and we have digital pa na items. So, ngayon naman po we have our games. Dahil easy po ang natapat sa games. Ang games po natin ay pang kinder. Sige po. Lahat po kasali. Lahat po na nakakatayo, nakakalakad. Pag-ibig po po, no kayo. Ano sa raffle. Ayan po. Sige po, meron na po tayong tatlong colors dito. Color game pala. So, meron tayong yellow. Ano to, children? Blue and green. So, pipili lang kayo ng pupuntahan ng color. So, maglalay lang tayo dyan. Okay? Madali. Yes. Tapos, syempre, ibang mga professors natin, sila yung bubunod kung sino yung makakukuha ng color, and then doon sa linya ng color na yun, sila yung mananalo or naiiwan sa game. Hindi maiiwan. Okay, ready na po? Sige po, lahat po tayo dito. Lahat po kasali. Yung share sa Okay, dito po yung blue. Line po ni Ma'am Sherman. Line po ng Bali, dito po yung mga players. Pili lang po kayo. Kasali ka. Ay, ma'am, yung requirement ko, ma'am.
dito makita kung sino magpipig. Ay, Kasi makikita na. talikod daw kayo mga players. Basta tayo, ano tayo? Dalawa tayo, dalawa. Hindi pa na ito. Likod na tayo. Kami dilawan. Balik na. Dilaw, dilaw, dilaw. Ano ba try sa ipin? Hindi pa natin natin ito, ha? Ayan nyo, May sama ka ng loob, sir, ah. Oh, mga sister, punta na kayo dito. Dapat ka lang. Yan, okay. Dapat last two eh, last two, di ba? Kaya natin dito masalita, oh. Ay, hindi. Ako lang alisan. Lipat. Lipat. O, lipat, lipat, lipat. Hindi. Ayaw sa'yo. Okay, ako sa apat. Alam mo ba? Well, banana. Ayaw talaga. Siya na nagpusa. Tagahawak na tinanggal. Tagahawak ang lana. Brad. Ako na nakayaman. Si Hana. Congrats na. Congrats. Si Hana. Congrats. Congratulations. Yay. Let's have another set of raffle po. Mas kabisado po ni Ma'am Shirley. Let's go. Saliva! Ang saliba. Ang saliva! Ito,
Ikaw na naman. Ay, po natin sa akin. Magsaliba. Ano naman kayo, sir? Ayaw? Thank you. Next number. Number 14. 14! Ay, sorry, nakikita lang. Ma'am Pera! Dati mo yan, lumuduha. Next number. Ama, mati dahil yung hinawa. Nauulit ang buhaan. Patro. Sir John Oriel! Hindi mahuhulaan. Siyempre, sir. Ayuda. Hindi kasi, ito libo. Number 18. Ako yan. Yes. Ako nga. Di ba lahat kasali dito po, Pastor? Hindi, ito po. Wala. Yeah, marami pa. Marami pa. Number 10. Ma'am Ganin! Pamilya Next number Ngayon, may picture na may. Next number 11. 11. 11. Sir Jason! Wow! Dalawa ah. Next number. Number. Wala pa rin. 7. 7 ba? 7 ba? Mia! Wow! Congrats! Sa bagyo. Next number. Number 23. 23. Ma'am Denzel! SM ah. Gusto ko ba natin ito? SM Lucen. Numero. Sabalot. Number 15. 15. Sir Lucena! Sir, nadali mo sir ah. Ba't mo lang ano, eh? Huwag niyo kung ano sige. Okay, lumabas. 16. Bro Maki! Buto lang. Salit ko nga sa dance video. Meron sa pinpoint. Naharapin mo sa amin. Sabi na buwan. Number 1. Ma'am Gina! First honor. Thank you, dog. 22. Sabalot. Ma'am Nicole! Ay, si Nicole, anak ni Kuya. Noel. Hindi ba na Okay, sir. Next. Last time. Lima. Last four. Opo. Number 19. Si Doc Q. Ayun na rin isa. Pwede yan yung way.
Last order pa. Swerte na rin kasi. Swerte yun natin. May noted! Okay na po kami, nag-bless tayo ng Lord ng cash prize. So, mamaya na lang po siguro to after the message for natin. Wow! Oy! Ilalagay po ulit natin lahat ng numbers. Bigyan na lang po tayo. Sige po. Thank you po. Salamat po sa ECD sa kanilang parapon. Ayan. Salamat po sa blessing at sa mga nag-bless. Ayan po, ngayon po tayo po ay mag-start po sa ating devotional po. Tawagin po natin sila. Siya po ay isa sa ating pong mga professor. Sa pagkakaalam ko po ay student din po siya dati dito ng guidance and counseling. Ano po? And ngayon po ay isa na din po siya sa mga professor po natin. So tawagin na po natin ang magbabahagi po sa atin ng mensahe, Professor Maki Esmita. Masaya ba kayo? Ay, sabi ni Mutya kanina, pag sinabi kong Merry, Happy New Year. Happy New Year. Okay, ngayon pag-usapan natin, ito medyo seryoso. Parang may kulang ako na ilagay dito. Dapat yung ilagay ko ay busog. Okay. Pero ito, which of these words best describe your present emotion this Christmas season? Nandiyan yung busyness, distracted, di ba? May mga conflict, hopelessness, anger, emptiness, loneliness. Kanina naramdaman ko yan na parang nagre-reflect tayo, kumakanta si Botiana, have yourself a merry Christmas. Di ba? At alam niyo ba, meron din tinatawag na seasonal affective disorder. Ito yung seasonal na nararamdaman nila, nagkakaroon sila ng anxiety, nagkakaroon sila ng depression. Kapag single ka, ang hirap ang Pasko. Kaya sasabihin natin, malamig yung Pasko. Mahal ng mga. Mahal. Okay. So, usually ito yung nararamdaman. Okay? So, meron nga ganitong mga damdamin. Next slide. Pero ang tanong ngayon, why people get depressed at Christmas? So may pag-aaral, yung Mr. Colville today, sabi doon, eto, yung for Christian, Christmas should be the happiest time of the year. Tama ba? Pero sino yung gusto nyo yung Christmas talaga? Yung season? Lalo na tayo, September pa lang, di ba? Basta di ba? September na. Pero sa mga nasa education, ako paborito ko ang Christmas kasi ito lang po yung may bakasyon tayo. Kaya tama. Ito lang yung may bakasyon ka na 2 weeks. Tama. So yun yung parang, you look forward to it. Pero more than that, ano pa ba yung mga nagpapasaya dyan? Pero ito, according to National Institute of Health, Christmas is the time of the year that people experience a high incidence of depression. There are varying reasons. Later we can see that. North America survey said that 45% of respondents dreaded the festive season. Now, what could be the reason? Next slide. Ito po, excessive commercialization. Tuwan-tuwa ang SM. Kapag Pasko na. Okay? We have also, yung excessive reflection and rumination about inadequacy of life and in comparison with others. Ito na yung problema. Ito yung season din na sa rapol nga lang di ba? Bakit yun yung napanala? Hindi ako mabunod-bunod sa rapol. Di ba? Mabuti nga ito, pero yung rapol, 27 tayo lahat. Pero meron talaga, di ba, kahit Kristiyano ka ba, nakakaingit din naman talaga, di ba? Parang, yun yung mga ganon. Parang, ito yung season na parang, ito yung, it grabs the joy. Okay? So, ito po yan. Now, next po.
Next. Ito ang problema, di ba? Sabi nila, pag Christmas, pag December daw, maraming pera mga tao. Sino na po nakatanggap ng 13 month? May natira pa ba? Eh, yun na ang sinasagot natin. Meow, 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 meow. No? See, isa sa pinakamagastos na taon din is the Christmas season. Dumaan lang. At least may dumaan. Yeah. Next slide po. Ito! That's right! You have the... Ito, Pastor. Yellow sahod, goodbye. Okay na sana yun eh. Kaso ang problema, itong si Bills. Problema, di ba? Meron ka pang yellow bills. Si Juna at saka si Judith. Diba? Ito yung pag medyo nag-a-adulting ka na, ito yung medyo nararamdaman. Akala nyo ba masarap magbalot? Hindi. Kasi pinili mo yung binabalot mo. Diba? Ang masaya talaga pag ikaw yung bata ka. Diba? Pero pag ganito ng edad, mararamdaman mo ang pera mo ba? Teka muna. And we are so occupied those stuff. Now, next slide. Ito mas mabigat ng konti. During our counseling, yan, may narinig kong story na talagang a part of your family kapag nawala, Christmas will never be the same again. Laging may point. Okay? At mahirap. At ito yung mga pinagdadaanan natin bilang mga Kristiyano. Now, next slide po. Now, it's about unrealistic expectation and excessive self-reflection for many people. Then, to put it simply, they thought that Christmas is about them and it should revolve around them. So, this message is a correction for us na medyo mag-reflect ako. That pag Christmas season pala, dapat we can force ourselves, medyo tingnan natin on the other perspective na I should have that joy because it's Christmas. No matter what, because it's not centered on me, but it's centered on Christ. Ayun po yung pag-uusapan natin ngayon. Next slide po. Ang topic natin nandun na rin po sa inyong wedding program. Nandiyan po sa bandang taas. Yan. Dito po, sa medyo bandang dulo po yan. Yan po. Ganda. Yan. Galing. Sa mga magpapakasal dyan, sino bang nagano nito? Pwede na. Okay, so next slide po. For us, a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Now, let's talk about those four things. Now, next slide. Jesus is a wonderful counselor. Okay, sino mga GC dyan? GC tax sa GC. Okay, diba? Sa GC pinag-uusapan natin na parang napakahalaga na during the therapeutic process, you have the unconditional positive regard. Diba? Parang kilalang mo or parang tanggap mo yung isang tao. At nakakatuwa, ito yung magandang reminder sa atin na ito pala yung the child that was born to us, that Jesus that we have right now, is a wonderful counselor. Nawan po yung counselor. Okay? At ito, tingnan natin muna. For this reason, he had to be made like them, fully human in every way. In order that he might become a merciful and faithful high priest in the service to God, that he might make atonement for the sin of the people, because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. Next slide po. Hebrews also says that, therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet he did not sin.
Let us then approach God's throne with this confidence so that we may receive mercy and grace to help us in our time of need. Wow! We have that kind of relationship with God. Pero pag kami sa mga kapatid, hindi natin na-avail. Parang kami sa school din. Hindi ma-avail ng student kung hindi ka lalapit sa counselor. I have this may experience lagi. Yung estudyante, kapag hindi ko pa nagiging counseling, pag nagkasalubong kami niyan, pwede hindi niya ako batiin, dadaan lang yung student. But once that student sit with me on counseling, kinabukasan pagdating ko, sir, makita talagang gano'n, di ba? Parang kasi may connection. Nakuha niyo ba? May connection. And sometimes we can reflect, kamusta yung relasyon natin sa Panginoon? Tayo ba yung Lord? Do we let ourselves be vulnerable with God? Alam natin lahat tayo may mga kwento ko. I'm speaking to you as a pastor and as a counselor na lahat po ng tao lagi may kwento ng buhay. At sometimes, bilang counselor, hindi ako naniniwala sa taong nakangiti lang. Nagdakuhan niyo po. Because it's always the facade. But internally, we have some struggles. And this is the good thing that even we as Christian, ito yung pinamumuha sa atin, ito yung ine-emphasize sa atin. That the gift that was given to us is a wonderful counselor. That kung ano man yung struggle mo ngayon sa buhay, papakinggan ka na Panginoon. Next slide po. Sometimes ito, totoo. God hears you even when you can't find words. And what's this? It's our ears. Sometimes tahimik ka lang kay Lord. Di ba? Kung ano man yung mga struggle mo sa buhay, sometimes you cannot utter it. Just your eyes just well and your tears fell down. But the Lord understands what you're going. Because He is our wonderful Counselor. Next slide po. Mabilis lang po kasi ano lang ang ating anak. Mighty God. Ang ganda ng word na yan, mighty God. Kasi yung God pala, kumbaga, solve ka na pastor, God din. But there is an adjective for that. It's a mighty. Jesus is the mighty God. Ang ganda dito, sabi nga, Jesus is not only able to give us perfect advice as a counselor, He is also able to supply us with the power to heed it. He is able to enable you to achieve what He advised. Okay, next slide po. Ito sana yung ating makikita sa ating buhay. Pagkamisan, kagaya ni Zechariah, ito yung sinabi nila dito, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by my might, nor by my power, but by the Spirit, says the Lord. Sa ating buhay, pagkamisan merong mga bagay na hindi mo talaga kaya. Di ba? At alam ko, mayroon tayo, pagkamisan, bilang estudyante na lang ng base, pagkamisan tinitingnan mo, kaya pa ba? Kaya ko pa ba tapusin itong MA na to? Totoo, di ba? Parang ang tagal ko nang nag-MA, nakakailang Christmas party na ako. Hanggang kailan to, Lord? Di ba? Parang tingin mo na lang, Lord, it's really not by my mind, by my power, di ba? So you just dig digger, Lord, ano ba talaga yung plano mo sa ating buhay? Di ba? Eto siya. Napagkamisan talaga sa ating buhay, kahit pilitin natin, hindi kaya ng power natin. So we need to seek the Lord. We need to seek God. That Lord, it's your power. Next slide po. Ito maganda yung nakita kong ano na to. Ang sabi dito, David didn't need to know Goliath's strength because he already knew God. Ganda na po. David didn't need to know Goliath's strength because he already knew God. So nothing you are facing today is stronger than God.
Is God stronger than your thesis? To your professors? To your panel? Of course He is. Amen. So doon pa sa mga ibang struggle natin sa ating buhay, yun yung maganda eh. Di ba? Meron tayong, hindi ka lang nakasandal sa pader. Buhat-buhat ka ng Diyos. Di ba? Yung parang yung sinasabi na yung walking in the sun. Di ba? Di ba? Parang walking in the sun. Nandamang-dama natin. Alam ko yung iba dito, matagal na rin tayo mga Kristiyano. And we have tested God. Now, He is so faithful to us. But He's not only faithful, He is a mighty God. And that's the good thing. Next slide po ay, eto naman. He is an everlasting Father. We live, sabi nga sa mga literature sa psychology and counseling, we live in a fatherless society. And it has an effect in their mental health. Alam niyo ba yun? Na parang, ang dami mga, lalo mga OFW. Meron na akong isang estudyante nun, yung tumatak sa isip ko yun nun eh, na parang 80th birthday na atenan ako, 80th birthday, ang tatay niya seaman. Nung ibinigay na yung mic doon sa seaman na tatay, to describe her debutant na anak, for about a minute, total silence. Ang lungkot na po. Because hindi na kilala. Anak niya. At kahit yung anak niya, kung tatanungin niyo, hindi rin kilala. And how, gano'ng epekto ng tatay sa isang pamilya? Ang laki po. Diba? Pero meron din talaga na lumaki na lang walang tatay. But the good thing, yung sabi sa Psalms, I am the father of the fatherless. Diba? And ito, ano bang ginagawa ng tatay? The tenderness and sensitivity of a compassionate and affectionate father, it gives security and love He provides as well as the protection and provision. Now, ito yung masarap sa atin ngayon na parang because of Christ, na kahit halimbawa mayroon lumaki tayo na where we live in a dysfunctional family that we don't have father figure, we always can say, God. Next slide po. Romans 8, so you have not received the spirit that makes you fearful slave. Instead, you received God's spirit when He adopted you as His own children. Ito maganda. Now we call Him Abba Father. For His Spirit joins in our spirit to affirm that we are God's children. Now, what's that Abba? Next slide. Abba, yung sa mga Jewish, it's a colloquial form of address used by little Jewish children toward their father and best translated kung sa atin ngayon, Papa, Daddy. And it opened the possibility, look at that culture before, but it opened the possibility of undreamt and unheard of intimacy with God. Look at that. We have now accessed God. Not only that we have that God, but we have the Father. And not only a Father, pwede pa natin lambingin yung ating Father. You get that intimacy that we can cultivate or nurture with our everlasting Father. Next slide. Ito nag-viral. Alam niyo, malalim siya. Di ba? Nung umpisa nga, parang inulit-ulit ko. Paano ibig sabihin ito? Hindi ba lumang-luto? Hindi na maraming ang tubig ng Diyos. Ano ibig sabihin? Di ba kapag mahirap ka pala, kailangan mong damihan ng sabaw? Kasi marami kayong kakain. Yung pala yun. Tapos may mga kasama pang nag-viral yan na ang sarap naman na magsasardinas kayo ating mga, hindi ko sinabing sardinas yan. Ang sabi doon, ang sarap ng kumain ng sardinas dahil cravings. Nakuha nyo? Di ba? Parang, eto po siya. Next slide po.
Next slide. Ito yung gusto natin i-reflect. Bilang God the Father, bilang Father natin na nag-provide sa amin. Di ba, ang sarap ngayon isipin as the end years na ang dami ng meron ka ngayon na dati ang dati, kumakanta ka lang dito ng solo. Malay mo ba yung dumating na yung pangarap mo na nagdalawa na pala ngayong kakanta. Magaling kumanta pa rin. Hindi natin alam, hindi pa tapos ang oras. Di ba? Magaling pa rin. Baka pwede mag-usap. Pastor dito, may Pwede nang i-fast track yan, di ba? Okay. Yan, tingnan nyo po. Yan. Kaya sabi dito, kahit naman struggles, marami rin naman tayong achievement. Kahit minsan bumabagal, meron pa rin namang progress. Always be thankful, be grateful for what you already have. Blessing ni Lord. Diba? So pag nagluto kayo ng noodles, itapon nyo sa baw kung pansit na ito. Okay, tingnan nyo muna ang luto. Okay, next slide. Ito, kaya magandang kantahin to, di ba? Ano yung kanta nito? Di ba? Ito yung, alam mo yung, ito yung nakakaiyak pagkaminsan na, yung talagang nakakaranas ka rin ng, yung mga pagpapala, yung hindi mo ini-expect sa Diyos. Di ba? Parang ito, hindi mo kaya kantahin. Di ba? Pero kaya na, di ba? Parang sabi nito yung, kahit kailan, di ka nagkulang. Yeah. Pwede na tayo mag-do. Biyaya mo sa akin ay laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako, Lord. Diba? May makakapagsabi ba sa atin na pinagkulang tayo? Alam natin na sa education tayo lahat kaya nagkakaintindihan tayo. Kung paano natin pinagdudugtong. Ang hirap na nga, ang layo ng kinsenas at ng katapusan di ba? Ha? Yung pera mo, nilalagyan mo na lang ng joy para magtuloy-tuloy, di ba? Para lang umungos. Pag tinignan mo yung expenses mo, ang laki. Pero dito ka mapapaliyak sa Panginoon kapag kinakanta mo doon na, Lord, hindi ka kailangan. He's really a father to us. He gives, He provides. Next slide po. Prince of Peace. Ito pong picture niya, pinicturean ko yan sa school. Pero pag doon, nagyan niya malaking ano yun, tinadaanan ko yun sa party. Pinicturean ko siya kasi kakaiba siya. Di ba? Kakaiba ko siya, pag nagdagalang sa Lasal, yan dyan sa likod sa Lilihan. Kasi, nung mga first day ko po, talagang pinicturean ko siya kasi iba eh. Kasi pero ang ganda po, na nakalagay, nakaganon siya, nakapapo sa krus, pero inaabot niya yung mga tao. Ay, yun po siya. Hindi po niya gustong bumaba. Para maintindihan lang po. Kumbaga, talaga, ito yung connection. Next slide po. Ito po yun. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God. Yun po. Peace with God. Yun yung masarap bilang Kristiyano na, kung titingnan mo yung mga pagpapalo, pagkamisan kulang, pagkaganit. Pero ang sarap, napayapa ka, at you are reconciled with God. That's the first thing sa ating buhay. Yun yung malaking pagpapala sa atin. Diba? Next slide. I have told you these things so that in me you have peace. Yan po sabi ng Panginoon. Your peace, our peace, matatagpuan lang natin sa Panginoon. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Okay? Next slide po. Ito maganda, diba? Ano ba yung peace? Baka ang akala natin sa peace, yung banayan lahat. Walang problema. Meron lang pong isang lugar na walang problema. Nasa 9 de Pebrero sa Mandaluyong. Okay? Kapag gusto nyo po ng problema, doon po yan. Okay? Pero ibig sabihin, as long as we're human, diba?
And magkakaroon tayo lagi ng problema sa buhay. But the good thing about God is, ang ganda eh, sabi niya, I'd rather go through the storm with Jesus than sail through life without Him. Diba? Parang yung mga apostol, yun lang yung medyo hindi na nakuha ng mga disciple dati, diba? Na during the storm, sana nakitulog lang sila sa Panginoon. Pero syempre, human nature, natakot sila. Diba? Pero yun yung makikita natin. Diba? With Christ in my vessel, smile at the storm. Smile at the storm. Ang bata, di ba? With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Next slide po. Kaya masasabi natin, ito, another song. Mapapakanta na natin sa ano. Ito yung, anong title nito? Ito song leader na si Mutya, di ba? Yung kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Diba? So, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama, wala nang babantay sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang nanaisin ng puso ko ay sa piling. You want peace? You seek God's heart. Yun lang po, doon lang nagmumula yung kapayapaan. To end po, Matthew 2:10, when they saw the star, these are the Magi, they rejoiced with exceedingly great joy. Star pa lang yung nakita nila. But that's the exceeding joy. Ang maganda sa atin, we go beyond. Meron tayong na-fast track na sa atin and we see the child that was given to us. We have now that relationship with God, with Christ. So eto po, we can also experience exceeding joy as we unwrap the gift God has given us. So kung ano man yung holiday blues or anumang nararamdaman natin, let's redirect. Because tatandaan natin this season, it's a good season for the Philippines and it's good reminder to us that it's not about us. It's about the redemption of God. That Emmanuel in us, the God with us, is a wonderful counselor, a mighty God, an everlasting Father, and a Prince. Merry Christmas po. Again, thank you very much po, Sir Maki, and praise God po sa iyong buhay. Hindi lang po ang aming physical bodies ang nabusog dahil sa delicious foods, kundi ang ating pong spiritual bodies dahil po sa mensahe ng Panginoon na pinahagi niya po sa atin. Right, Ma'am Hannah? Yes po, ayan. Such a blessing po to hear the word. And po, hindi ko po natuloy po tayo lahat as we close sa ating prayer po. Tuwagin po natin si Sister Reverend naman and for us and to take us in our celebration. Busog ba yun ka? Ano yung like sa program? Wow, talaga naman. Busog na busog tayo, no? Body, soul, and spirit. Tama ba? Bagay, nakikita naman sa ating mga isang close to word aura. Yung mga Christian, parang hindi tanggap eh. You know, all truths are God's truth. Yes. Irrespective whether it is directly coming from the scripture or not, as long as it is truth, the naked truth, it is based on the principle and precept of God's truth. Amen. Kasi siya ang katotohanan. Amen. So, maraming mga debate sa ganyan. Kaya wala rin sa let's remain, be true to the principle, precept, and teaching of the Word of God. And that is it. Yung Isaiah 9:6, minsan na dyan, patungkol kay Kristo yun, Pero Isaiah 9:6, to us a son, a child is born, and to us a son is given, and he shall be called Wonderful Counselor,
Mighty God, everlasting Father, Jesus Christ. That is a Trinitarian nature given to Christ. Because that one is in reference directly to Christ. Yun po yung Trinitarian nature ni Christ mismo. But God is one in three divine persons. Let's pray. Holy, holy, holy eternal God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you, dear God, for being our supplier, for being our shepherd, our need, our wants. Lord, everything, you are everything to us. You are God in all, for all, through all, and all in all. Definitely, O God, wala po kayo hindi nasasakop sa bawat buhay ng tao sa mundong ibabaw. We live, we move, we breathe, we exist because there is God. Definitely, Lord, dahil sa inyo, kaya kami nabubuhay, humihinga, may katawan, at naririto bilang nilalang dahil may Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Sometimes it is a cliche to say, you are the reason of the season. It is another statement. Because since the beginning of time, sabi nga po nung kanta, noon pa man ay inibig nyo na kami. Lord, this is my battling. To know that before the creation of the world, we have been in your mind to be created, to be a part of the creation, to be a creature and creation in order to worship, to serve, and love the Creator. Panginoon, maraming salamat po dahil ang pagkakatawag niyo sa amin ay isang bagay na unfathomable. Imagine, before you lay down the foundation of the world, we have already in your mind so that we will exist right in this very moment, in this time. Kaya salamat po, O Diyos na banal. Ang inyong pamamaraan, ang inyong gawi, ang inyong panahon is truly mysterious to us up to now. But we can say, Lord, that because of you and with you, we can understand things through the language of faith. Yes, the righteous shall live by faith and not by sight. So salamat, Panginoon Diyos, sa araw na ito. We celebrate you. You are the reason of our laughter, our giving, of our joy, unspeakable, and peace that transcends all understanding. You are everything to us. Yes, oh God, since the time we were born, up to the time we will die. Because to live is Christ, therefore to die is gain. And to be with you is better by far. Whether we live, we die, we are in the Lord. Hawak ninyo ang aming buhay, ang aming hininga, ang aming pagiging tao at nilalang. So maraming salamat, Panginoon Diyos. You are the main celebrant of this occasion. Kayo po, Panginoon Diyos, ang aming sinaselebrate dito. It is never because of us, but because of you. And truly, O God, we are very, very glad to be a part of this wonderful occasion. So once again, Lord, we would like to ask, O Lord, for this may be the end of the program, but not of the worship, of fellowshipping with you, of being with you. Because worship is 24/7 in our lives. Maraming salamat sa inyong binigay na kaligayahan na di malirit, kapayapaan na di kayang maunawaan kung bakit kami mga Kristiyano, na Pilipinong Kristiyano, na sa kabila ng paghihirap ay nakukuha pa namin na ngumiti, tumawa, magsaya. The whole world is calling us crazy because in spite of the fact that we are number one being victimized by disasters, both man-made and nature, but we can do all things through Christ who strengthens us. We can overcome everything because you are with us. Napakaganda po ng message, Lord. We would rather go through this storm with you than to sail alone without you. Yes,
Napakasarap po kayong kasama sa buhay na ito. Ano man ang estado, ano man ang kondisyon, sitwasyon ng aming buhay, basta kasama po namin kayo. Yes, Lord. We do not want to leave this place if your presence doesn't go with us. We need you every moment of our lives. We praise you, we glorify you, we worship you, and we deeply love you from the bottom of our hearts. And once again, may the love and grace of God the Father, Abba, and may the joy and blessing of Yeshua, God the Son, and may the fellowship of the Holy Spirit, Paraklete, be with us all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Let's give a clap offering. Louder. Louder. Clap offering to God. Yes. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Ayan, salamat po, Reverend. Ayan, kung pupuli tayong lahat, ayan, Miss Denzel, kaya pala hindi ko nila ako masama, nagpag-closing prayer ako. Kasi hindi pa po nakakasama yung cash. Ayan. So, ibabalik po natin ulit yung cash. Ibabalik po ang may pangalan ng lahat. Before and baka may announcement po or announcement po, baka may mag-announce po. Any announcements? Kasi, yung one na lang. Laban ng bawi ito, isa lang. Grand prize? Grand prize. Grand prize. Wow. Ay, siya. Yung lahat ng hindi nakaregister sa Grand prize.